Nilamon ng buhay, mga kababayan, ni Senator Marcoleta itong mga nagpakilalang mga fact-checkers sa social media. Itong mga, ay nako, the same people, mga kababayan, itong mga Vera Files, mga Ellen Tordesillas na feeling si Ellen Adarna, Lord, si Nakirara, mga kababayan, si Maria Ressa, at iba't iba pang mga nagpapakilalang fact-checkers ng Rappler. Ang tanong ni Senator Marcoleta, talaga bang nagtatrabaho kayo as fact-checkers? Dahil bakit nagkalat pa rin daw, mga kababayan ang fake news, lalong-lalo na laban sa kanya, sa kay Senator Marcoleta, na kaliwat kanan, mga kababayan, ang mga black propagandang kasinungalingan na nilalabas pa at pinopromote pa ng mga kalaban. Walang ginawa dito ang mga fact-checkers, mga kababayan. Kaya ang mensahe ng Senator Marcoleta dito sa mga fact-checkers ay konting kahihiyan naman. Ang kakapal na mga pagmumukha, mga kababayan, lalong-lalo na itong mga Vera Files at Rappler. Dahil in the service of the Dilawan at Pinklawan at mga Marcos Bangagan lang, mga kababayan. Kapag galing sa kampo ng mga Duterte, kahit pa'y opinion, ifa-fact check nila, mga kababayan. Pero kapag galing sa kampo ng mga Dilaw, Bangag, Pulahan at mga komunista, mga kababayan, kanilang hinahayaan. Ang kakapal na mga pagmumukha, panoorin niyo po, ha. Binabanggit kayo mga fact-checkers ngayon. Oh, fact-checkers. Katulad ko po, Akala mo natin inalis na yan, mga kababayan. Di ba inanunsyo na aalisin ng mga fact-checkers? Bias eh! Sina Maria Ressa Kirara, mga kababayan, yung mga Vera Files, na mga, ay Diyos mo, ang saswangit ng mga itsura, mga kababayan. Kasing swangit na kanilang ugali, ang kanilang pagmumukha. Mr. Chair, napakarami pong mga Namimili mga fake news sila. na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungka nito ay Orly Gutesa, Break Silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Oh, fake news. Ito po yung isa. No? Pangalawa po ay, ito po napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay pa po. Alam nyo, sa tingin natin ang nasa likod niyan, itong the same people, mga kababayan, na nagkakalat na black propaganda laban kay VP Sara. Sinong nasa likod niya, mga Pilipinas Today, Pilipinas Today? Grupo niyan ni Bangag at Tambaluslos, mga kababayan. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang O si Viva Max, oh. tradisyon naming mga Katoliko? Mm. Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano Oo. tungkol sa Noche Buena. Ito po ay Walang ano, mga kababayan, itong Senator Marcoleta sa hanay ng iglesia, mga kababayan, hindi sila nagse-celebrate ng Kapaskuhan. O eto, oh, mayroon pa picture na inedit, mga kababayan, na nag-inuman sila ni Digong. itaw, makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala pong kinalamanan. Dinamay doon rin sa siya. pagkakapahayag nun at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Yan po Oh, yung pangalawa. grabe, no? Eto, mga kababayan, oh, ang fake news kay Marcoleta is organized, mga kababayan. Parang isang grupo lang na ano, talagang binayaran for the ano, mga kababayan, for the sake na masira si Marcoleta. Ano bang ginawa ni Marcoleta bago ito, mga kababayan, lumabas itong mga fake news? Binangga niya si Bangag at si Tambaluslos. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Iluma na! Duterte. Ayan po. Inedit, mga kababayan. Alam naman po nila na iglesia po ako at hindi po kami Oh. umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Oh. Lalong-lalo na yung mga addict, mga kababayan. Mga illegal na gamot. Bawal na bawal yan sa iglesia. Kaya pumalag ang iglesia, mga kababayan, eh. At doon din sa kanilang rally, binunyag, mga kababayan ni Aimee, nga Bangag si BBM. Ayan po. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Iba-iba, no? Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Oh. Tanggal na siya sa Senado. Ay! So, paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman. Yan ang nasa likod niyan, mga bangag, mga kababayan. Tapos, minsan, magpapanggap din sila, mga kababayan, ng mga bibirahin daw sina Marcos. Tapos, ipapakagat nila, mga kababayan, at ipapalabas na mga DDS ang mga fake news. Isang grupo lang yan, mga kababayan, sila.
At sino ba ang mga kababayan na bisto na gumagamit talaga ng ganyang propaganda, mga kababayan, mga peke na propaganda sa online? Di ba sabi ng OpenAI, mga kababayan, yung ChatGPT, naglabas sila ng mga kababayan, notice na sinuspindi nila ang user na iyon na firm sa Makati, mga kababayan, PR firm na pagmamay-ari, mga kababayan, ng isang inline sa Dilaw na gumagamit daw sa kanilang platform, mga kababayan, para magkalat ng ganitong mga propaganda. At nandito po ang ating Senate President. Sino nahuli? Sila. At nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Pinakasikat dahil malaki ang tip. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Ay, nako, Pero si Rapi Tulfo, tahimik lang sa tip na 250,000 to 300,000 na sinabi ng Viva Max. Wala talagang denial, mga kababayan. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Mga fake accounts yan. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds was promoting around 12 ads of the same topic on Meta. Nagpa-promote pa, mga kababayan, gumastos pa para makapanira. Halata masyado, no? Itong mga binabangga ni Gutesa ni Senator Marcoleta, mga kababayan, na nasa likod niyan. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. Sino yan? Baka Pagkatapos peke ang account na yan. Sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang ICCI ba yun? ICI. Naunahan po namin ang DICT. Mabuti tinanggal po yun. DICT. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan. At kasuhan mo na, Senador. Kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang ano na yun? Marami po eh. Info, number. Yung kanyang mobile number. Pagkakilanlan sa kanya. Kasi yan, mga kababayan andun yan sa transparency kapag papaboost ka, mga kababayan, ng ads. Sunga din siya. Yung ginagamit sa Facebook. Yung email address po niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya na po ang nagtanggal. Siya na ang nagtanggal. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. Walang Noche Buena ang mga kababayan, mga iglesia, dahil hindi sila nisi-celebrate ng Pasko. Kaya yung sabi, mga kababayan, na nakikisaw-saw daw si Marcoleta na sakto na daw, mga kababayan, sapat na daw ang 500 pesos sa Noche Buena. In the first place, hindi na sila nagno-Noche Buena. At iniulat din po namin sa aming ang sabi daw dito, fake news daw, mga kababayan, si Marcoleta na sabi, alisin na daw ang Noche Buena. Dagdag gastos lang iyan, walang kwenta. Hindi sinabi ni Senator Marcoleta. Naglabas lang sila ng fake news, mga kababayan, tapos binoost, nagbayad para advertise. Grabe, pure evil. Ito po, inalis niya rin. Mga evil! Ngunit, ginamit na recycle po para ganun tapos, ay makarating na naman sa ibang kaparaan. Bakit ito, mga Vera files, mga kababayan, hindi pinapansin yan? Pero kapag dilawan, mga kababayan, ang merong ganyan, kahit pa may katotohanan, mga kababayan, tapos kulang lang ng konting explanation, take down agad. Take down agad. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious. Nung nag-post ako, mga kababayan, na penguin si Admiral. Take down, community. Fake news daw na penguin. Ay, nako. Hindi nila, mga kababayan, naiintindihan yung sarcasm. Diyos ko, Lord. Bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers yan, yung mga kirara, si Vera Piles, yung Tordesillas, Diyos ko, Lord, mga mukhang Casillas. Vera Alam yung Casillas, mga kababayan? Inidoro. Piles at saka ang ay, Diyos ko. Rappler. Ang bilis niyan, basta dilawan ang mga kababayan. Naaargabyado at take down ka agad. Tapos, kapag yung Facebook page, mga kababayan, mataas ang engagement, lulumpuhin nila. Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo, inilabel ninyo na misinformation. At pagkatapos, talaga naman fake news, no? Naging demote na lang. Kahit anong demote, mga kababayan, tapos nagpapa-add sila Makikita pa rin ng mga tao. Para sa ganoon ay makita ng
kukunting tao na lang. Bakit po ganun? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Impacto checkers. Kaya tama po yung sinasuggest nyo. May impacto sila. Dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Political, mga kababayan propagandist. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito sapagkat Pasagutin mo nga si Hindi Kirara dyan, si Maria Ressa. nakakainis eh. Oo. Nakakasira po talaga. At yung Kung sa akin lang Mukhang po siguro, inidoro, mga kababayan. hindi masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. yung mga kababayan, bangag din. Their ability to mislead. Mayroon din silang taga-komento mga kababayan ng mga taga-sulsul din. Para mas persuade talaga mga kababayan nung nagbabasa ng komento. People, yung po ang masakit Grabe sa akin. ito, makabudol. Hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Secretary Sagot! Raymond Ilagan, kasi sinabi mo kanina misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yun. Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Disinformation, ganun Same din. They try thing. to mislead people. Kahit pagbalig-baligtarin nyo yung dalawang salita na yun, iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, Palitan dapat ma'am, sabi mo, attorney, yung mga impacto checkers dyan mga kababayan, palitan na yan dahil wala tayong tiwala unang-una mga liars mga kababayan mayroon nga yung conviction sa cyber libel. Sinungaling si Maria Ressa tsaka si Tordesillas mga kababayan Bautista. mukhang Meron jurisdiction tayo. How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? So this is an empty jurisdiction. malamang empty. Attorney Bautista. Ako. Sagot! Opo. Sa RA 10175 po kasi or the Cybercrime Prevention Act, meron po kasi tayong jurisdiction over, for example po, in this case, pag yung na-damage na tao ay nasa Pilipinas. Depende po kasi yan kung magkakaroon po ng kaso against the person, tapos yung pong Tapos ang dami-daming mga kababayan, mga fake accounts. Mahirap nakakasuhan isa-isa tapos wala pala. I-take down na lang yan. Yung subject talagang na sa ibang bansa. blatant na mga kababayan. Yun lang po, Fake magkakaroon news. po ng proseso na magkakaroon ng filing of cases over the person na nasa ibang bansa. Yun nga lang po, magkakaroon ng iba na namang pag-uusap if may implement po yung kung ano man yung kailangan nating mechanism na para Tapos ang problema itong mga mga kababayan, mga gunggong na mga fact checkers, pati opinion mga kababayan, ang kanilang pina-fact check daw kunwari. Pero ang kanilang gusto mga kababayan, isa-silence ka. Opinion na walang tama at walang mali niyan. implement yung mga Attorney, parang ibig pong sabihin ni Senator Marcoleta, ba't hindi ma-take down kaagad? Opo, parang yun po parang kumakalat na ba? Kung hindi pa nila ginawa ng paraan na sila na yung magpa-take down, hindi pa mati-take down. Para bang ang tagal, parang wala tayong jurisdiction talaga. Siguro Parang ang meta niyan. wala tayong power, parang ganun po. Yes, Mr. Chair. Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi mamislead ang tao. Kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact-checker. From the third-party fact-checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least Ang sagot niyan, Senador, wala silang pakialam sa'yo. Pero kung kay Marcos yan, pati kay Lisa Araneta, faster than the flash na iti-take down nila mga kababayan. Attorney? tulad din po na sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms. Pero hanggang dun lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos hindi Attorney, nagawa nga namin 2 beses. The question is, how come we did it before you can do it? Wala silang pakik sa'yo. Yan lang, Senador, ang sagot dyan. Nagawa po namin. Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people. Hindi ka na priority.
Ang bangag yan eh. Senator Raffy Tulfo. The permission of Opo. Senator Marcoleta. Pinag-usapan natin mga fact-checker dito. Na first of all, I'd like to thank Rappler because Wag ka visit. Kakampi pala. Dilawan ito mga kababayan. there was one instance na I was a victim of fake news and How about yung Viva Max? Fake news. O bakit hindi mo dininay? Walang denial mga kababayan na for your information. palabas ang Rappler ng fact-checking and patunayan na fake ngayon. So ang tanong ko, wala bang agency sa ating gobyerno na tinitingnan yung mga fact-checking group at kapag napatunayan na talagang fake, then moto proprio, kayong gagawa ng paraan na para ipa-down yun, iti-take down yun. And then number two, moto wala bang proprio. agency sa ating gobyerno ngayon na nag-check sa itong mga troll farms because itong usong-usong ngayon, itong troll farms. Yang Marcos Tama mga kababayan, ko, oh. Are we not doing anything about these troll farms? Salamat, Senator Marcoleta. Salamat, Yan din mga kababayan, no? Sen- Yung troll farms mga kababayan, yan ang super weapon ngayon mga kababayan ng Marcos administration. Bakit natin alam? Dahil ang daming mga mga kababayan, mga kaduda-dudang mga accounts mga kababayan na tagapagtanggol ng mga bangag. Example na lang, tingnan nyo mga kababayan yung mga nila mga likers nila mga kababayan. Taga-India, taga-Pakistan, iba't ibang lugar mga kababayan na hindi naman taga-Pilipinas. And then, fierce lady, beautiful lady, lahat mga kababayan, papuri talaga. Hindi naman mga totoong mga tao mga kababayan, mga guni-guni. Aside sa guni-guni na itsura ni Admiral, pati ang kanyang mga kababayan, mga fans. Yan, Mr. troll Chair. farm yan. So, anybody would like to answer that? Unahin po natin yung ating mga fact-checkers. Okay lang sa iyo, Senator Marcoleta? Opo, unahin po natin ang Vera Files. Oo, yan. Ang sabi natin mga kababayan, Tordesillas, mukhang Casillas, na mga kababayan, ang ibig sabihin ng Casillas, Umaga po. Inidoro. Tingnan nyo. Alam mo, maganda itong hearing kasi at least nung Tingnan nyo! Wala, tumaba na Tumaba na ang Inidoro mga kababayan, maraming points na ni-raise si Senator Payat na payat yan dati mga kababayan. Ngayon, kumikitang kabuhayan na ang animal. Marcoleta. So, isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng ano ba yung fact-checking? Ano ba yun? In the first place. Oh. Diba? Ang fact-checking kasi Bakit ay ikaw? isa yan sa pagsusuri. Ito kasi mga kababayan, dilawan. Tama Grabe o yung mali, yung isang post Grabe na ang lumalabas sa social media, 'di ba? So, influensya. ang trabaho ng dalawa ang official fact checker ng Facebook dito sa Pilipinas. Puro mga dilaw, eto ang tanong namin sa iyo, bias. Bakit pati mga opinion, pina-fact check ninyong animal kayo? Alam nyong opinion, hindi news mga kababayan. Basta, mga kababayan, nasasapul ang kanilang mga manok na mga dilaw, lalong-lalo na yung sila ni dati. Agad take Yung down. Vera Files at saka yung Rappler. Pero ang trabaho ng Pera files. Pera files yan. fact checking ay lahat-lahat Lahat-lahat, ungas ka. lahat na gumagamit ng social media may dapat magiging fact checker, 'di ba? Bakit kayo lang ang may karapatang may pa-take down? Tandaan mo, ungas ka, visit ka. Ang aking pinaghirapan na mga kababayan, Facebook page na dugot pawis ang puhunan mga kababayan na walang isang iglap na wala mga kababayan dahil tinake down lang nila dahil ayaw nila mga kababayan sa mga ating mga opinion. Itong mga fact checkers na demonitang ito. Hindi ka yung bawat isa can be a fact checker and should be a fact checker pag gumagamit ka ng social Shut media. up dyan. So, Tordesillas. ang ginagawa sa kasi sa fact-checking arrangement tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang fact-checking arrangement namin sa Meta, di ba? Baliktad na kayo, ugas! Kina-classify namin pag may ano dito, araw-araw kasi sinascore namin tinitingnan namin lahat Namimili ng mga, lang. post sa social media, tsaka alamin namin kung alin doon ang pwede namin ma-fact check. Dami-dami talaga, hindi naman pwede namin kaya lahat. Kaya kailangan talaga Kaya bawat nga, isa sa bakit atin. puro pro Duterte ang inyong kinakante? Wala man silang na fact check mga kababayan na etong talaga mga dilaw, ang dami kasi nungalingan.
Walang na-fact check itong mga demonyong mga taong ito. magtulungan at magpa-fact check, ganon. Dahil kung paano talaga namin tutuusin, kina-classify yung etong si Maria priority? Ressa, mga Diba, kababayan, yung ang number priority? 1 na sinungaling. Number 1 na nagkakalat ng fake news, lalong-lalo na yung sinasabi nilang mga EJK. Yan, sila ang numero 1 mga sinungaling, mga kababayan. Ano unahin namin, ganon. Na isa, dapat statement of fact, di ba? Hindi pwede kami mag-fact check ng opinion o kaya Tingnan yung ginawa. Hindi lang ako, mga kababayan, pati na sinasas. Ilang beses nilang binigwas yan, mga kababayan. Hanggang umabot sa punto na nawala na ang kanilang mga Facebook. Buti na lang na ibalik sa akin, hindi. fiction. Di ba? So, dapat statement of fact ang aming ipa-fact check. Number 2, dapat relevant. Relevant. So Marcoleta, hindi relevant. Ba yung may kabubuluhan sa bayan. Wala ka daw kabuluhan, Marcoleta. Sa bayan. Kaya hindi ka nila tinulungan sa fact-checking. Ay, Yung nako. away ni Ellen Adarna at saka ni Derek Ramsey. Wala kami pakialam dyan. Kung sino nung sasabi Yan ba example? Hindi naman Marcoleta naman ang example, ungas. hindi naman pakialaman yan, di ba? Mm. So ang pipiliin namin ay ipa-fact check yung may para sa amin yung relevant sa bayan. Ganon. Number Madam, 2, let's dapat Senator Marcoleta. Opo. Let's concentrate, Mr. Chair, on the 4 instances I have cited. Oo nga. Number Lumayo. 1, ito pong ginawa nila Tumabot tungkol ba kay Orly Ellen Gutesa. Adarna? Anong paki namin kay Ellen Adarna? Orly Gutesa is Dami mong a satsat. witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So, ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement. Yan, in national relevance yan, mga kababayan, dahil ang pinag-uusapan dyan, corruption, mga kababayan. Tapos hindi nila pina-fact check. Na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So, hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito? Hindi. O hindi? No, hindi raw. No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer nyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. ginawa ni Senator Marcoleta yung nag-fact. Maganda yun. Yun talaga Maganda dapat gawin yun. ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad Ano trabaho ninyo, mga ungas? Kayo ang fact checker. ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpa-fact check. Umalis na lang kayo dyan. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi Bakit nandyan ka pa? ko na kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. At tinatanong ko po kayo eh. Bakit wala kayo aksyon? So tama po yung So ginawa kami nyo. pa po ang gumawa ng Comment. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa meta na i-take down ito. Okay? Hindi po namin question kung ano po yung trabaho ng fact checker. Pero sinasabi ko po itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing gano'n. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Hindi rin po inyo pinakcheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Tapos ambush pa daw siya, mga kababayan. Hindi na normal yan, mga kababayan, atake kay Marcoleta. Dahil siya na lang lagi, mga kababayan, ang pini-fake news. Madam Fact Checker, Ano trabaho ninyo? Hindi totoo eh. So, ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Di po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Di ko po Kaya sinasabi pala, sa inyo, Mr. kaya Chair, pala, kung mga tama kababayan, Derek Ramsey siya dahil pareho sila pangalan feeling niya, mga kababayan, si Ellen Adarna siya. Ellen Tordesillas siya, ungas. Ako hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Yan para ang sa punto. kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po Hindi yung, tama siya na ginawa niya, fact check din siya. Anong trabaho mo, ungas, Erset? problema eh.
Miss Gemma Mendoza. Hello. Mr. Chair, thank you for acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yon ng potential na ng fake Akala natin si Shelo tungkol Magno. sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po, i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa social media. Tapos Hindi po namimili namin pa yun kayo. lahat nakikita. And ang isang paraan para tinitingnan namin paano mas marami kaming makita ay Bakit kayo humihingi namimili kami ng ng ipa-fact check? contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin, either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact checker. Ngayon, Impact to checker, mga kababayan. Puro kabwisitan. sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga namin, wala po kaming powers to take down. Ang nagte-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Bakit po hindi yung nyo fact i-contact si checkers. Meta? The only thing that we can do is to rate the content, yung link po, doon sa sa social media platform na Dapat nga pag-ari alisin na lang yan, ng mga kababayan, mga Wala animal po na yan. kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasingit? Senator Rafi. Opo. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motor fraud. At so, bakit nilagay sila as fact checkers? Dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo o hindi, at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, lastly, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, Ayan na naman sila. Ipaano YouTube, naman daw, mga whatever that kababayan? Ipa-register na naman. para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawak account using dummy accounts. And these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. Ang problema dyan, ang dami. Pati sa mga kababayan. Sakop pati yung sa mga accounts natin sa game, iparegister mo yan sa lahat ng mga uri ng social media, mga kababayan. So why don't we come up with a law? Isasama siguro natin, Mr. Chair, doon sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon ng account sa social media must register. They have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwede sabihin anti-purto. At kapag once na na-register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Chair. Oh, tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating troll farm, anti-troll farm. Napaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Rafi. Meron pong hindi nasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika sa atin pong fact checkers? Ay, halata mas sa dilawan. Dilaw na dilaw yan, mga kababayan eh. Una po kayo, opo. Wala na. Ang sagot pa lang, mga kababayan. Yan, mga kababayan. Alam na this. I mean, as a journalist, no? Kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no? Dapat kasi non-partisan, di ba? Ulol mo. Wala kaming kinikilingan politika. Wag mong lokohin, ulol mo. Dilawan kang, visit ka. At saka mga kababayan, makakaliwa. Amoy, din ito, mga kababayan? Amoy NFA rice. Pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan. Ay, Diyos ko Lord. Namimili kayo, mga visit. Tsaka sa facts yun, ng So, kung saan kami dalhin ng impormasyon. Ang mukha mo, lumaba ng uso mo, Tordesillas. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria na ginagamit namin kasi sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa number social 1 na media. yan, Hindi namin Kirara. pwede lahat hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So, Yan, mga kababayan,
Kung gayon pala, di, alisin na lang kayo. Dahil ginagamit lang kayong tool mga kababayan na mga dilaw para mangharas. Hindi naman patas mga kababayan kapag naaargabyado kampo ng mga Duterte. Wala lang sila. Pinapabayaan nila mga kababayan. Dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating paraan. So, di ba nasabi ko na kanina na dapat yun Puro statement dapat, of puro fact. dapat. Hindi yun fiction, hindi yun opinion, yung ang dapat namin ipa-fact check. Ang pangalawa is yun nga yung relevance, di ba? Dapat may Ang pangatlo is that timing, di ba? Yung tawag dito yung hindi history ang aming ipa-fact check na nangyari pa nung panahon pa ni Magellan, di ba? Ganon. So, yung dapat timely, 'di ba? Yung isa pa is that Ito parang gunggong lang din ko mag wala kang sense na Tordesillas, yung pinagsasabay mo. Halimbawa po ngayon, Ma'am Ang gulo mo. Ellen, narinig nyo na po kay Senator Marcoleta yung mga bagay na ikinakabahala niya. Yun po ba mabibigyan po ng panahon sa inyo para ma-fact check nyo po yun? Oo naman. Oo. Opo, yun. Naman, eto na lang, Senador Marcoleta. Kasuhan mo na lang yung anyway, tukoy mo na yung tao na nagpakalat niyan. Yan ang paimbisigan mo, ipa-NBI mo yan. Baka madig natin mga kababayan, malalim ang rabbit hole na yan. Papunta yan sa mga troll farm mga kababayan. Marcoleta, ano po ang masasabi ninyo? Bibigyan daw po nila ng panahon yung 4 na Sabi, ito pa issue sa inyo. Ito pa kasi isa pa kasi Salamat. kailangan yung sinasabi namin feasibility. Dapat titingnan namin kung kaya namin yan ma-debunk, ano ba yung debunk sa Tagalog? Hindi nga marunong. Kami na lang. Ibigay mo sa amin yan. Ang dami-raming mga kababayan, mga dilaw na dapat i-fact check talaga. Lalong-lalo na yung Hidarian. Yung mga sinapalsis mga kababayan, yung mga mga reject na mga itsura. Sina Percival, sina Llamas, sina Hontiveros, ang daming mga fake news. Mapawalang saysay nyo po. Pareho. Ano po yan? At least, no? Opo. At least within 24 hours. Kasi ang purpose kasi ng fact Ay, checking ang dami is to stop the spread of falsehood para mahinto yung pagkalat. Kasasabi mo nga lang na hindi mo kaya, 24 hours pa binigay mo ungas. Kasi kung marami namang pwede naman kasi mag-investigative journalism ka na pwede kang abutin ng 1 buwan, di ba ganon? O sa fact-checking kasi, kailangan ang purpose mo kasi doon para mahinto yung pagkalat kasi sa Yun nga po ang gusto po ni Senator Marcoleta. virality kasi, Opo. importante kasi yung in just in a few seconds, nagbabiral Bakit, eto mga kababayan, wala tayong naririnig na finak-check nila na mga kasinungalingan laban sa mga Duterte. Yan lang, Tordesillas. Bakit lahat ng napa-flag is yung mga apektado, mga dilaw? Importante, mas stop mo. So kung hindi namin yan kung feeling namin kailangan pa. Ay nako, itong animal na to mga kababayan. Kaganyan po yan. I-forward natin mga kababayan Pero mabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang dalawang sinabi kong fake news, kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito po Kalkalin mo yan, Senador. Bakit makapunta yan sa troll farm? At duda tayo mga kababayan, yung Pilipinas Today na pagmamay-ari ni Tambalustos mga kababayan, napakalaki ang niyan siguro ba? Kilalaman dyan sa mga pagkalat ng mga ganitong klase mga balita. Dahil lahat na lang Pilipinas Today, PT Luzon, PT Visayas, Pilipinas Mindanao. Ang dami nilang pages mga kababayan, lahat binlock mo na yan. pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ang Vera Files kasi po kahit paano salamat, batukan ko pa yan. po nila, Batukan ko pa yan. dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun. Kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun, meron pa rin pong makakakita, ngunit konti na lang. So, Sige na. Okay na yan, Senador Marcoleta. Walang patutunguhan yan. Na lang, move on na lang kayo doon sa mga insertion. Naubos ang pera niyo yan. Wala kang magagawa dyan sa mga Balik na lang kayo sa insertion. Dahil yun mga kababayan, baka makalusot pa. Ang dami naman dong mga kababayan, mga lulusot na insertion. hindi talaga buong-buo na alisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, Madam,
ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh. Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin. I-request na lang nila na i-take down. Sabihin nila sa Meta na Singapore, i-take down nyo to dahil obviously fake. Sa unang instances. Huwag Yun nang po yung antayin aming na, gusto huwag nang sabihin. antayin na i-request pa ni Marcoleta, mga kababayan, na i-take down. Sila na mismo ang magkusa. Yan lang naman ang gusto niya, di ba? Itong mga bunbunan ng mga Tordesillas na to, ang kakapal. Bakit Tigas. kami nagawa namin? Samantalang kayo ang may direkta pong may communication, bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? Kasi siguro si Gemma. Miss Gemma Mendoza. I-clarify lang po natin. We don't communicate with, it would be impossible for us to communicate with Meta for every piece of thing that we rate. So we don't do that. Ang ginagawa lang po namin, ang interaction namin is through the platform they have, which is the platform that is made available to fact checkers. Yung action po nung yung action ng pag-demote, that is done by Meta when a rating is when a rating has been submitted. And that is that is their That is already that works on it. Now, yung question po about so like halimbawa po yung kanina nabanggit I-ask nyo na lang si Meta na bigyan kayo ng kapangyarihan na mag-remove ng post, pero delikado din yan, mga kababayan. Wala tayong tiwala dito sa mga itsura ng mga gunggong na to, mga kababayan. Baka gagamitin na naman nila as political tool. na yung isang content was manipulated. Unang-una, dapat palitan muna yan, mga fact-checkers na demonitang yan. Definitely po, if that was submitted to us, then we would have looked at it. So, isa po yun sa mga tinitingnan namin talaga. Ngayon, hindi po talaga lahat nagagawa kasi kaunti lang po talaga kami. At hindi naman po yun lahat matitingnan ng mga fact checkers. Lumayas na kayo. Ako po naniniwalang hindi po nyo kaya lahat tingnan. Pero yung mga bagay na nire-repair po namin sa inyo through email, dapat tingnan naman po ninyo. Hindi namin gagawin yun ng ganun-ganun lang. Kaya namin kinakasangkapan kayo at gusto namin tulungan nyo kami. Dahil mali nga po itong ginagawa nila. Namimili lang sila We eh. are not asking you to look at every fake news in the entire universe. Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Pero itong naunang ang ginawa namin, ang hindi ka raw tagal-tagal, dilaw. kaya nga po kami na po ang Hindi ka raw dilaw. Yan, mga kababayan. Dilaw lang ang may karapatan ng tulungan ng Ayaw ko Vera na pong Files. ulit-ulitin ito. Kaya nga, walang patutunguhan yan, Senador. Sayang ang oras dyan sa mga mga kababayan. Mga gunggong na yan. Itong pangatlo, kaya sabi ko po sa inyo ma'am, partially, nagpapasalamat kami dahil dinemote ninyo kahit papano. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. I-explain ko. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma'am. Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya Hindi nakikinig. Ay, visit. Ay, tama na. Ano masasabi dito, mga kababayan? Post your comments below.